Buenos dias mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, unang araw sa linggong ito. At ang ating oras ay -15 para 5:00. Ngayon po ay September 16, 2024. Medyo napaaga ang ating vlog ngayong araw na to. At sandali lang to sapagkat ako hindi mapakali. Dahil kagabi ay marami kong nabasang napakinggan mga blog articles sa YouTube at sa other social media platforms kung saan pinupuna ang pag-attend ng surprise birthday party ng ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Kung saan pumunta daw siya sa isang 5-star hotel at doon na sorpresa at dinatnan na merong kumakantang isang sikat na pop rock na banda na nagkataon, paborito niya, walang iba kundi yung Duran Duran. Okay, so paborito niya yun. So ngayon, pinuna siya. Dahil bakit daw nagkaroon ng ganitong klaseng pag-celebrate ng party na napaka-bonggang-bongga, di ba? At ito daw ay pinagbabawal ng ating batas. So may mga abogado, may mga professor from UP na pumupuna na kung saan ay ito daw ay malinaw na paglabag sa isang special law na Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and other special laws, including the revised penal code. Ngayon ang tanong, ito bang pagpunta ni Presidente Marcos dun sa birthday party na wala naman siyang kaalam-alam ay may be considered as a gift? Kasi yung pagbibigay ng regalo sa isang public official, particularly in this case, si Presidente, ay considered daw as a gift. Papasok yan sa krimen na bribery at doon sa special law na Republic Act 3019, yung pagtanggap ng regalo ay violative of that Republic Act 3019. Ngayon, discuss natin. Pinagbabawal ba talaga yan? Siyempre, generally, pinagbabawal yan. Pero yung pinaka-important, yung pinaka-keyword dito sa pagpuna nila kay Presidente, yung salitang gift. Okay? Yung presents. No? Yung bang pagpunta ng Presidente sa isang 5-star hotel at siya ay pumunta doon because he was invited to attend a dinner and attend a concert. Isang lugar lang, umattend ng dinner, pagpasok niya doon, narinig niya yung tugtugan at siya ay nasurpresa at ang kumakanta ay ang sikat na banda na Duran Duran na nagkataon ay kanyang paboritong banda. Ang tanong ngayon dito, liable ba si Presidente Marcos? Ngayon na ibibigay ko ang aking opinion tungkol dito sa batas na binabanggit ng mga abogado at mga profesor from UP na kung saan bakit daw tumanggap ng gift or presents ang presidente. Okay, so ito ang aking opinion. Generally, attending a dinner or attending a concert or combine attending a dinner and listening to music like this Duran Duran, umating ka ng concert, ay these are not considered. These activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na yan, depende yan sa social, cultural, and legal context. But in this case, so sa presidente, kasi kung yung special circumstances dito should be considered. Kasi birthday niya, pagkatapos magtrabaho, namigay na regalo sa mga kabataan doon sa Malacanang, ay pumunta dito sa 5-star hotel na wala namang kaalam-alam na sinorpresa siya ng kanyang mga kaibigan. So will that be considered as a gift? Generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction, an entertainment, and to strengthen the relationship of the person or the group of person who organized the event with this special person. Lalong-lalo na kung mga kababata niya ang nag-organize niya at matagal niya ng mga kaibigan at wala namang transaksyon sa gobyerno. Yan ay hindi mako-consider as a gift.
Isa pa, napaka-importante sa sitwasyon na 'to na i-consider natin yung primary intent of the person attending the dinner and the concert. Because if the primary intention of the person attending the dinner and the concert is to socialize, entertain himself, and strengthen the relationship with the group of persons or friends na nag-invite sa kanya to attend the dinner and the concert because it is his special day, definitely it will not constitute as a gift. Remember, ang pinaka-keyword that main factor kaya nila inaakusahan ng presidente is because of the fact that the president accepted daw a gift from group of friends and group of persons. But in this case, I will not consider this one as a gift because the primary purpose of the person attending the dinner and concert is to socialize, to entertain himself kasi birthday niya eh. Sino ba ayaw mag-celebrate during his birthday? 'Di ba? Lahat tayo gusto natin pag birthday natin, masaya tayo, nakikinig tayo sa musika, kumakain ng masarap na pagkain at gustong-gusto natin na makakasama natin ang ating mga kaibigan, kaklase, kasama sa opisina, lahat ng tao na malalapit sa atin ay gusto nating makita tuwing birthday natin in order for us to strengthen our relationship with them, di ba? So if that is the case, it will not constitute as a gift and therefore the person or the public official should not be held liable for graft or bribery or under any special laws or the revised penal code. Yun lang po. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.